Alam mo ba na 85,000 pesos o higit pa ang pwede mong kitain bilang isang OFW dito sa abroad? Tara, pag-usapan natin. Real life, real stories. I'm Kabsat Dario and this is my OFW journey here in Kuwait. Hello mga kabsat, isang mapagpalang araw, panahon para sa kanilang lahat. Saan man panig kayo ng mundo na nanonood mga kabsat. So, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Kabsat Dario, real life, real stories ng OFW journey here in Kuwait. So, ngayon, vlog na to mga kabsat, pag-uusapan natin, magkano nga ba ang monthly income ko dito sa Kuwait? Gaya ng sabi ko sa intro mga kabsat, 85,000 pesos or 86,000 pesos, mahigit pa ang sinasahod ko dito. So, depende yan sa duty mo. So, ngayon, pero bago ko na-hit yan mga kabsat, yung sahod ko na yan, gusto ko munang isabihin sa inyo kung paano ko nga ba siyang na-hit bilang isang OFW. Kasi kapag nag-start ka bilang isang OFW mga kabsat, hindi yan agad-agad na malakihang kita. Hindi yan agad-agad na malakihang kita. Hindi ka kikita agad-agad ng malaki. Baga mag-start ka talaga sa mababa. Normal yun mga kabsat kapag mag-start ka pa lang sa journey mo bilang isang OFW. So, magkano nga ba ang sinasahod ko dito sa Kuwait nung nag-start ako dito sa Kuwait? To be honest mga kabsat, i-breakdown ko, nakalagay yan dito sa screen nyo. Ang sahod ko dito nung unang taon ko dito, up to 3 years, ang sinasahod ko dito sa Kuwait, nagre-range ako ng 21,600. Yan, kasi 120 Kuwaiti dinar ang sinasahod ko dito sa bansang Kuwait nung nag-start pa lang ako. That was before 2015 and 2018. Makikita nyo dyan sa screen nyo mga kabsat. Yan. So, yung 21,000 pesos na yan yung pera mo talaga, yung 120 KD, yan na yung pera mo. Kasi way back then, meron libre yung transportation, libre yung home allowance, lahat libre. Except lang sa pagkain mo, sa internet mo, ikaw magpo-provide nun. Tapos syempre bilang isang OFW, meron pang mga bawas yan. Yung bawas na yun sa pang personal na yun. Kumbaga, makikita nyo dyan sa screen nyo, yung padala ko sa Pilipinas, magkano yung binabayaran ko kasi kumuha din ako ng property nung year na yan. So, doon yun yung mali ko, hindi ko napagplanuhan. Walang natira talaga sa akin. Kumbaga, nagsayang ako ng around nasa 50K, ganun. Kasi nagbayad hanggang sa hindi ko na siya kayang bayaran. Kasi 3 years. Sa 3 years na yan, napakababa ng sahod ko. Yan. So, yan yung first 3 years from 2015 hanggang 2018, yan yung sinasahod ko dito sa Kuwait. Then after that, nag-decide ako na kasi yung sa company ko dati, mga kabsat, pwede kang after 3 years, pwede kang lumabas ng company. 'Yon. So ang ginawa ko, kahit na may position na ako doon, lumabas pa rin ako kasi napakababa ng sahod. Nung lumabas ako sa company ko, mga kabsat, ito na yung sinasahod ko ngayon. Yan na siya. So from 21,000 something, naging 50,000. O, di ba? Laki. Pero yung pagiging 50,000 something na yan, kasi, actually, mga kapsat, depende rin yan sa exchange rate. Yung exchange rate na to, minsan naglalaro yan ng 180, 184, 180, 184, 185, mga ganyan. Pero commonly nag-185 siya. Kaya kinumpute ko na lang siya mga kabsat kung papansinin mo. Naka-185 na siya. Yung exchange rate ng 1 Kuwaiti dinar, nag-range siya ng 185 KD. So, computed na rin siya as, 50,875 to be honest. Kung makikita nyo dyan sa screen nyo, makikita mo rin dyan yung mga ginagamit kong, kung saan siya na-expense, kung saan mo siya nagagamit, kung saan ko siya pinapadala. Yan. Normally, kapag lumabas ka kasi ng company mo, kasi doon sa dito bilang isang OFW, kapag kinuha ka nila diyan sa bansang Pilipinas, sagot nila yung bahay mo, yung transportation mo, ganyan. Pero kapag lumabas ka sa company mo, daw malaki ang sahod, pero magbabayad ka ng sarili mo, sarili mong bahay, sarili mong transportation, lahat ikaw ang hanap. Yun. So sumugal ako diyan. Hindi ako nakontento sa sahod ko na syempre, sino ba naman makakontento sa taas ng bilihin diyan sa Pilipinas. Tsaka dito, hindi namin iniisip yung posisyon. Ang iniisip namin talaga dito pera. Kahit wala kang posisyon, basta malaki ang sahod, goods na yon. Ganun yung nagiging isa. Practical kami mga OFW, mga kabsat. So, way back, so balik tayo. 50,000, yung 50,000 na yan mga kabsat na sinasahod ko.
may ano pa, may binabayaran pa akong house and lot diyan. May room rent, yan. House and lot, room rent, internet, transportation, tapos food allowance, tsaka expenses, mga other expenses ko na sa Pilipinas, mga kabsat. So, yun. Hindi siya hindi porke 50k, yan, 50k mo nang makukuha ng kapag convert ka ng convert, hindi mo yung kasi buong makukuha kasi mayroon ka pang other expenses na kailangan mong bayaran din dito in order to live, para tuloy-tuloy pa rin yung kita. So makikita nyo rin dyan, mga kabsat, yung savings na natira sa akin monthly, yan yun. Kasi iba pa yung mga gastusin mo dito sa 50,000 na 50k na sinasabi ko dito. Ang natitira lang diyan, mga kabsat, kapag binawas mo yung mga expenses mo, magiging lang yan siya. Parang ganun na lang din siya. Kasi the more na tumataas yung expenses mo, the more din yung sahod mo, the more din na tumataas yung expenses mo. Yun yung common talaga na nangyayari sa amin dito, mga OFW. Pero it's fine, okay lang kasi meron na rin naman kaming kaya ako nakakapag-save. Malaki na yung income ko diyan. Pero yung savings ko mababa. Pero okay lang kasi in this scenario na kasi 2019, kumuha ako ulit ng isang property. Kasi 28, so nag-decide kami na kumuha ng house and lot. Yung house and lot na yan yung binabayaran ko for 15 years. So nag-range siya ng 22k, 22,000 monthly. So goods na rin yun. Kumbaga, okay lang din. Kasi yung nakikita nyo dyan, mga kabsat, yan yung savings ko lang. Yan, yung sa akin lang yan. Kasi sa akin, ayoko yung galawin yung pera na misis pagdating sa mga sa mga properties na binibili namin dyan sa Pilipinas. Kasi iniisip din namin yung future namin just in case na mag-for good kami. Ayaw kasi namin umasa lang kami sa mga kapamilya din namin na nahihirapan din sa buhay. So, yan. So, habang nandito kami, hanggang kaya namin mag-purchase, nagpe-purchase kami. Kagaya niyan, house and lot, nadagdag sa sa bills ko. So, from 21k, naging 50k. Pero tumaas din yung expenses, mga kabsat. So, normal yan, mga kabsat. So, yun. Ang nagiging savings ko dyan is 3,895. Yun yung reality dyan, mga kabsat. So, way back, nung natapos yan, mga kabsat, hindi naman sa handa ako ng kontento. Kumbaga, hindi rin kasi kinakaya ng katawan ko kasi yung trabaho ko dati, let's say yung trabaho pinapasokan ko, let's say from Cavite hanggang Quezon City. Ganon. Dulo-dulo yung biyahe ko araw-araw, ang layo. Baga, isa't kalahating oras akong nasa biyahe, 2 oras na sa biyahe, ganyan. Ang minsan pa naman ang temperature dito, mga kabsat, masyadong mahirap, lalo na kapag summer, napakainit. For example, ngayon, ang temperature ngayon, 45 degree yung temperature ngayon. So, kapag lalakad ka ang layo, mahirapan ka talaga. Kahit na naka-aircon yung mga buses, mahirap pa rin. Kasi yung nilalakad ko from Sakayan hanggang dun sa mall na sinasakyan ko, ang layo din. From 2019, nag-decide ako na umalis sa trabaho kasi nga bumabagsak yung katawan ko. Bumabagsak talaga yung katawan ko, hindi ko kinakaya. Sa travel pa lang, masyado nang complicated. Kumbaga sa isang araw ko, ang ina-expend ng oras ko sa travel pa lang, nagre-range ako ng mga 4 hours, 3 to 4 hours, traveling pa lang yun. So, mahirap talaga. Kaya, nag-decide ako mag-resign. Tapos nung nag-resign ako, mga kabsat, pumalo naman, eto naman, dumating naman si pandemic. Nung dumating si pandemic, sakto naka-resign ako. Pero buti na lang, nakahanap pa rin ako ng trabaho. Kasi nung nakahanap ako ng trabaho, mga kabsat, medyo mababa nga lang siya. Ito yung sinasahod ko dyan during pandemic. So from 50k, naging 46k to 50. Pero goods na rin yan in that time kasi kaysa nakatenga ako. Marami kasi kaming mga kasamahan dito sa OFW dito sa Kuwait, mga kabsat, na natenga, walang trabaho. Kasi ngayon mga company nila nagsipagsarahan, wala silang operation dahil sa pandemic. Masyadong mahigpit, mga kabsat. Kasi may curfew pa. Goods na lang kasi kami nung nakahanap ako ng trabaho, stay in kami doon sa company. Kasi online kami, nag-deliver ng mga essentials, yun. Kaya kumita rin ako diyan. So kahit na mayroon akong binabayaran sa Pilipinas ng 22,000, ayos lang din kasi may income pa rin ako. Pero though negative pa rin talaga yung kita ko diyan.
Kung mapapansin nyo mga kabsat, dyan sa savings, negative 28k, di pa yung kailangan kong ibunuin. Yung mga panahon na yan. Pero, nababawi, okay lang, nabawi ko naman siya sa mga overtime, mga ganyan-ganyan. Kasi itong pinapakita ko sa screen yung mga kabsat. Yan yung basic salary. Pwede pang tumaas, pwede pang bumaba. Yan. So, wait, that was 2020 hanggang 2022. Tapos, ng 2023, I was promoted as a team leader. Yan, team leader na ako. So, from 250, naging 350 ako. So, 350, convert mo naman yan sa Philippine money, okay na siya. 64k na siya. So, 64k, makikita nyo pa rin dyan mga kabsat, yung expenses ko. So, yan. Kung papansin nyo mga kabsat, medyo up down yung expenses ko dyan kasi meron akong mga yung sa expenses ko, yung sa expenses kasi ng anak ko, dinagdagan ko siya ng 1,000 kasi medyo mahal na rin bilihin dyan sa Pilipinas. So yan, kung papansin nyo mga kabsat, from 21k, tapos naging 50k, tapos naging 46k, ngayon naging 64k, di ba? Malaki. Pero yung mga expenses na yan mga kabsat, meron pang mga bawas-bawas yan. Hindi yung kagaya dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi mga kabsat, bawasan ka ng HF, bawasan ka ng SSS, bawasan ka ng PhilHealth, bawasan ka ng lahat-lahat, mga ganyan. Na hindi mo naman ginusto, sila yung may kagustuhan, tapos nanakawin lang din naman. Sorry to say, pero nanakawin lang din naman. Mga pero yan, malinis na yan. 64k per month, yan na yung pumapasok na pera sa akin. So, makikita nyo sa screen nyo yung ginagastos ko. Yung mga expenses ko naman dyan sa Pilipinas. So, lumaki-laki rin naman yung savings ko. Pero yung savings na yan mga kabsat, yan yung ginagastos namin, yung iniipon namin para gastusin namin just kapag magbabakasyon kami. Yun. So, hindi siya ganun kadali mga kabsat. Siyempre, andyan pa rin yung binili naming property, mga ganyan-ganyan. Mga binili naming property. So, yan. Yan yung expenses namin mga kabsat. No? Tapos, up to this moment mga kabsat, ang from 2024 up to this present na mga kabsat, I was promoted as a supervisor until senior supervisor and then line manager. Yan. So, yan na yung basic income ko ngayon. So, 85,500. Actually, yung 85,500 na yan mga kabsat. Hindi lang ako sumasahod ng ganyan dito sa Kuwait. Marami. Kasi depende yan sa position mo, tas depende rin sa offer mo. Yung iba sumasahod dito 100 plus, 120, 110, ganyan. Depende. Meron pa nga 13,000, 140,000, 160,000. Pero ang yung lingkod, ito lang ang kinaya. 85,500. Pero ito nung papansinin niyo mga kabsat, yung savings account yan. Yung savings account, yung natirang sahod ko. Yan. 1,500 lang siya monthly. Bakit? Kasi nag-decide kami ni Mrs. na kumuha pa ng isang property somewhere in Pangasinan na gagawin namin good for business. Kasi yung binili naming binili naming house and lot, yan yung titira namin. Tapos yung binili naman namin ng property doon sa Pangasinan, yun yung gagawin namin business. So, yun yung plano. Kaya kung papansinin nyo, instead na tumaas yung savings ko, bumaba pa rin. Kasi, gusto namin makaipon. Gusto namin magtanim ng kumbaga, kumuha kami ng isang property. Pero yung property na yan, hindi namin kailangan sa savings namin. Yung property na yan, mga kabsat, niloan ko yan sa bangko. Bangko dito sa Kuwait. Yan. Niloan ko yan dito sa bangko na up to this moment, binabayaran ko pa rin. So, 22k. Parang nadoble. Naging 44 something. 44 or 45,000 yung bill ko every month. Yeah, so, yan na yung nagiging expenses ko. Tapos, kung papansin nyo, mga kabsat, yung sun expenses, 11k yung naipadala ko sa Pilipinas. Meron pang other expenses yan. Kasi doon sa bahay at lupa na kinuha ko, nagbibil din ako ng kuryente, nagbibil din ako ng tubig, ganyan. So, yan yung natitira ngayon. Kaya, lesson lang mga kabsat. Anyhow, thankful pa rin ako kahit na ganito yung pumapasok na pera sa amin dito sa Kuwait.
okay lang. Kumbaga, kapag kinumpare ko kasi sa diyan sa Pilipinas, hindi ko kikitain yan, not unless isa akong professional, engineer, doctors, or whatsoever. Yan. Hindi ko kikitain yan kapag diyan ako sa Pilipinas. Pero kapag dito ako sa ibang bansa, kahit na nakakapagod, kahit na sobrang exhausted ka na sa trabaho, yung na-stress ka na, yung mentality mo nasisira na, kumbaga, inaano mo na lang, kumbaga, tinitiis mo na lang kung ano yung nangyayari sa iyo dito. Kasi kung hindi mo titiisin, saan ako kukuha ng ganito kalaking halaga para pambayad dyan sa Pilipinas? Saktuhan lang din, parang isipin nyo na sa Pilipinas kayo nagtatrabaho. Parang ganun lang din. Pero yung expenses talaga, yun, yung sahod, malaki talaga. Hindi ako nagsisinungaling mga kabsat, malaki talagang sinasahod. Pero yung laki ng sinasahod niyan, depende pa rin yan sa position mo. Depende yan sa klase ng trabaho mo. Meron kasi dito yung sinasahod, up to this moment, ang sinasahod nila nasa 64K, mga ganyan, nasa 46K, ganyan yung mga sinasahod nila dito. Hindi lahat kami pare-parehas ng sahod. Depende sa offer mo, depende sa klase ng trabaho mo, depende sa position mo, mga ganyan-ganyan ba. Parang yan, yung mga katulong dito, ang sinasahod normally, since libre lahat sa kanila, hanggang sa pagkain, 21K. Sumasahod sila 21K, minsan 25, 26 hanggang 30K. Depende yan sa sa amo nila. Pero pinakamahirap na trabaho talaga dito sa ibang bansa mga kabsat, bilang isang OFW ay pagkakatulong. Kaya ako hanggang maaari, kahit sa sino sa member ng family namin, hindi ko talagang ina-advise na magkatulong dito. Kasi kapag nagkatulong ka, sobrang hirap. 24/7 ka magtatrabaho. Kapatulog ka na, tatawagin ka pa. Mga ganyan-ganyan senaryo. Minsan madalas sa kanila wala ring day off, hindi makalabas ng bahay. Ang isipin mo 2 years silang ganyan, tapos 3 years sila makalabas. So yun yung mas maganda sana kapag nasa labas ka talaga nagtatrabaho, kagaya ng mga sa akin yung nag-start ako supermarket, mga ganyan. Tapos ko supermarket, lumabas ako ng ibang company, ganyan. At least doon, sa klase ng trabaho ko, in God's grace, nakakapagpahinga ako, nakakapagliwaliw ako madalas kami. Kung napapanood nyo yung nakaraang vlog ko mga kabsat, yung stress reliever naming mga OFW. So yun lang mga kabsat, ang ma-advise ko lang sa mga aspiring OFW mga kabsat, kung pupunta kayo, kung napanood nyo na yung nakaraang vlog ko, dapat matatag ang loob nyo, kagaya ng sinasabi ko, mahabang pasensya nyo, mga ganyan. Dapat lahat meron kayo nun para maabot nyo yung naabot ng ibang OFW na kagaya ko, na kahit pa paano may natitira naman, may napupundar, ganyan. Kasi sa mga aspiring din na OFW na nagpaplano na pumasok na mga muhan dito sa ibang bansa, maging wise lang kayo sa pera. Kasi kapag lahat ng sinasahod nyo pinapadala nyo sa Pilipinas, wala kayong tinatabi para sa sarili nyo, hindi nyo iniisip yung magiging future nyo. Hindi ko naman sinabing magdamot kayo, tutulong pa rin kayo, pero isipin nyo yung future nyo. Kapag kayo na yung nag-for good, sino yung tutulong sa inyo? Wala rin. Yun lang mga kabsat. So maraming salamat mga kabsat. Kung kayo ay may natutunan dito sa vlog natin ngayong araw na to, please do consider to like, share, and subscribe naman po mga kabsat. Sa malaking tulong po yan para sa channel natin mga kabsat. So this is Kabsat Dario signing off. Thank you so much mga kabsat. Assalamualaikum.